Nakatapos na naman tayo ng isang araw ng duty mga lods. And as usual, tinanghali na naman tayo. But you know what? To be honest, maaga pa nga to actually. Kasi time check is 8:30. Usually nakakatapos ako minsan past 10 na. Pinaka-late ko 11 something, parang 11:30. Anyways, day off naman tayo ngayon. So, yeah. Iniisip ko to make my day off extra productive. But for the meantime, uwi muna ako. Kailangan muna makauwi mga lods. And syempre matutulog muna ako. So, bahala na mamaya kung ano magagawa natin sa araw ng day off. Alright, see you later. This boy, how are you? Touch that. So, what's up? What's good mga lods? Kumusta kayo lahat? I hope na okay kayo. Kung hindi naman, magiging okay din yan. In Jesus' name. Alright. So, nahilo kayo. Paikot-ikot ako. Ganda ba yung araw? Mukhang malakas pa rin yung hangin at malamig. Silipin muna natin. Malakas yung hangin. So, yun nga. Welcome back again to our YouTube channel. And what's up, kids? Where are you going? Nothing, just right here. Do you remember where I'm going? So, yun nga, no? Like I said, today is my day off. And banggit ko rin kanina na, you know, I want my day off to be extra what do you call that, extra productive. So nag-iisip ako ng gagawin, but for the meantime medyo magko-coffee muna ako at kagigising ko lang. Alright mga lods.
Kape muna tayo mga lods. Dako. So yun nga no. Habang nag-iisip ng gagawin, nakita ko yung laundry namin, yung laundry area. Nakita ko yung garage. Hindi ko na kailangan mag-isip ng gagawin. Marami ba wala talagang gagawin or liligpitin. Anyways, hindi talaga nauubusan ng ng gawain or ligpitin dito sa bahay mga lods, no? Meron at meron talaga. So I don't think kailangan natin mag-isip kung anong gagawin. So yun nga, magliligpit na lang ako ngayon. Maglilinis na lang ako doon sa garage and iuhuli ko na siguro yung laundry, mga lods. May mga liligpitin ako doon and then isasalang ko na rin. Magsasalang na rin pala ako ng mga labahan. Cobra kill. Kayo ba? Ano ba yung Ano ba yung Where's your blanket? gustong-gusto nyong mga ginagawa, like sa mga house chores natin? Ano ba yung mga gustong-gusto nyong ginagawa? Gusto nyo lang ba is kayo lang yung nagmamap or kayo lang yung nagva-vacuum? Gusto nyo lang ba kayo lang ba yung naghuhugas ng plato or taga-tapon ng basura? Tagalabas ng basura? O gusto nyo lang ba kayo lang yung naglo-laundry or nagtutupi lang? Alin doon yung mga gusto nyo? O you don't have any one at all na gustong gawin, no? Well, dito sa Amerika, as you all know, totoo yun sinasabi nila na bawal ang tamad. Bawal ang tamad dito sa Amerika, mga lods, no? So, doon nyo mamimiss o doon nyo mas ma-appreciate yung mga kasambahay. Kasambahay natin, no? Sa Pilipinas na nandyan para tumulong or mautusan or what. Dito hindi. Yun yung gusto kong parating lang din sa iba nating mga kababayan dyan or na dito kayo talaga yung magtutulungan. I mean, hindi practical para kumuha ka ng maid servant or what. Siguro yung mga mayayaman hindi tayo ganoon, hindi tayo mayaman, no. So tayo talaga yung gagawa or kami talaga yung gagawa. And yun nga, kanya-kanya kami ng toka dito sa bahay. Well, si Mrs. wala na yun. Ang toka niya, ako, parang ako na lahat. Minsan yung anak namin nakakatulong, si Kisha nakakatulong. Pero si Mrs., ang hindi mo lang talaga makuha sa kanya na house chore dito sa bahay is yung toilet. Gusto niya talaga siya yung gagawa ng toilet. Siya maglilinis ng mga toilets namin. So, grabe kung sanitize yun. Pag nilinis niya talagang through and through. And yun, the rest wala na siyang ginagawa. Minsan nagluluto-luto. Yun din sa luto, toka-toka kami, kanya-kanya kami. Kung ano yung, like, may mga gusto silang ipaluto sa akin. Tapos si Mami, pagka may free time, nakakapagluto pa rin siya. Sige siya, minsan nagluluto na rin. So, yun, tulong-tulong talaga. Hindi namin afford kumuha ng kasambahay dito. Ewan ko sa mga ibang Pilipino natin, no, na I mean, yung mga kababayan natin dito sa Amerika or even dyan sa Canada, kung sila, meron sila mga maids or what. Pero kami, as a simple Filipino family living here in America, hindi natin afford yun. Kami na mga namumuhay lang ng parehas, lumalaban lang ng parehas sa buhay, nagtatrabaho lang ng parehas, walang inaapakan, and hindi natin afford yan. Hindi katulad ng iba dyan, bibili yung magandang kotse dahil lang may payong. Tapos sasabihin, may payong kasi kaya ako binili yung luxury car na to. Talaga ba? Wait lang, saan ba ako napupunta Kung saan ako napupunta. So, ubusin ko lang tong coffee natin mga lods and then mag-start na tayo sa labas.
Unahin ko muna to mga lods. Yung mat na black, lilinisin natin and then ibababa ko doon sa basement. Kasi magsiset up ako ng mini workout area doon. So meron akong bench doon, merong dumbbells. Pero kailangan bago ko ibaba, linisin ko muna. Madumi ito eh. Medyo ginamit namin ito kay Rocco na sa Rottweiler namin na ginawa niyang mat. So kailangan lang natin linisin. Kukuskusin ko ito. Alisin ko muna yung mga nakapatong. Dami galat. Buksan ko lang yung tubig. Unahin na natin to mga lods para maski pa paano matuyo na. Dali lang yung matuyo. Tapos kasi natin ang ano yan. Higit lang natin ang sabon. Hand wash na lang yung ginamit ko. Wala nung nahanap ko yung Tide eh. Yung maliit wala. Makita. Parang ang hina ng tubig natin mga lods. Kailangan dagdagan ko yung pressure mamaya. Kasi ilalapag natin yan doon sa baba eh. Barbecue na din yung kapitbahay namin ah. Yung mga bisita siya oh. Pero malamig eh, biglang bumaba yung temperature mga lods. Lumamig na naman. Ay nako. Pero sila ayun oh. Habang nagbo-barbecue mga naka-hoodie, naka-beanie. Kasi nga malamig. Medyo malamig. Okay lang naman mag-barbecue. Pero so maganda talaga yan pag summer na talaga. Medyo lalakasan ko siguro yung pressure ng tubig natin mga lods. Nahihina eh. Lakasan ko lang saglit. Mahina yan. May ilalakas pa yan. Ilalakas pa yun. Pinapauna nga sa akin, pinapasika sa akin una ni Mrs. is yung auto, linisin ko daw. Madali na yan kasi ako pag naglinis ako ng auto, ano eh, medyo kumakain talaga ng oras eh. Kasi gusto ko pag hinarap ko yung sasakyan, talagang as in linis inside and out. Ito saglit lang naman to, tsaka para matuyo na din habang natutulog pa siya. Pero pag nagising yun, tas nakita niyang ito yung ginagawa ko. Ewan ko na lang. But yeah, malapit ito, babalawa ko lang, babalik na rin ko na. And then siguro itatayo ko lang muna ito sa gilid. Kasi nga ano, wala nang araw eh, hindi na masyado mainit eh, pero mahangin naman. So siguro naman matutuyo yan.
So, tuloy na natin. Bago pa tayo abutan. Ayos na muna yan mga lods. So ito yung kailangan natin, kailangan ko rin ma-clear. Dati na-fix ko na ito lahat eh. I mean maluwag na. Eh may mga nakuha na naman kami bagong gamit. Like yung gaming chair na yan, ito, itong mesa, itong dumbbells, tsaka itong sinasabi kong bench. Itong bench, yan yung mga ilalagay natin doon sa, sa basement. Ito pa pala mga stools. Ito mga, mga stools. Binigay lang yan sa amin eh, nung pinagbilan ko nung meron kasi ditong nagbenta ng bahay, aalis na sila. So yung mga ibang gamit na hindi niya na kailangan is binibenta niya. Last time nakabili kami sa kanya. And then nag-message siya ulit or pinost niya. Di niya pinopost sa Facebook Market, pinopost niya lang within sa neighborhood lang kasi yung HOA dito may group sa Facebook. So doon niya lang muna pinopost. Pag hindi niya doon nabenta, that's the time ipopost niya sa sa marketplace, sa Facebook. So yun nga, nalaman namin, meron siya mga nilabas na lang, for disposal lang talaga kung sino ang kukuha, libre na. Eh nung nakita ko sakto, nandito na ako, maaga pa nun. Pinuntahan ko agad mga lods, no. Meron din siya ibang mga binibenta, like yun, yung ladder na yun, as you can see. Yan, yung ladder na yan. Nakikita niyo yung ladder na yan. Mahal din yan, nasa 100 plus. 100 plus yan eh. 100 or 200 yata. Mga ganon. So, binibenta niya ng that time binibenta niya sa akin ng 75. Tinawaran ko pa ng ng $50. Sabi ko, $50 na lang yan. Eh bago pa, sabi niya hindi niya pa daw nagagamit. Babae yun eh, yung nag-aasikaso eh. Hindi ko pa nakita yung asawa niya eh. Nakikita ko lang lagi dun siya eh. Eh sabi niya, sige 50, you can get it for 50. So binayaran ko na ng 50. So siya lang yung binayaran ko, the rest, lahat to. Sabi niya, sige kung madadala mo, dali mo na lahat. So eto, ang gaganda pa eh. Itong mesa na to, pwede ko ito ilagay sa basement. Pero for the meantime, doon ko muna ilalagay sa corner. Kailangan ko din i-fix or i-clear yung corner na yun. Pero yung mga stool, ibababa ko na to sa basement. Ito, I don't know kung saan ito ilalagay. Pero ito, iaakit ko dun. Itong parang gaming chair na to, iaakit ko dun sa room ni Rashard. And yeah, yun lang. Ito nga, binigyan pa ako ng extension. Ito malaking bagay, mahaba. Kasi yung mga nabili namin blower ng vacuum sa kotse, maiksi yung cord eh. So pagka nasa labas yung isang sasakyan, pwede ko pa rin siyang magamit using that that extension wire. So yeah, yun lang muna ulit siguro, i-clear lang natin to ulit. Balik trabaho tayo at anong oras na? 3:47. Alright, let's go. Keep going. Nilagay ko lang muna dun yung mesa mga lods, no. Hindi ko pa rin kaya i-clear yung mga yun agad-agad. Kasi madami kasi talaga eh, tsaka mabibigat yun eh. Like yung lawnmower,
yung pressurized, tapos yung grill, hindi ko kaya i-clear ngayon lahat. So medyo niluwagan ko lang ng konti para nilipat ko lang dun muna yung mesa. And then, tas yung mga iba ibababa ko na sa basement. And then, yeah, hinihintay ko lang din matuyo yung mat na nilinisan natin. Kasi bababa ko na rin dun yung bench and yung mga dumbbells, ibababa ko na rin dun pati yung mga stools. So, yeah. Like, dating gawin, konti-konti muna mga lods. Ito, nakuha lang natin ng libre itong mga lods. Binigay niya na lang. Kailangan niya na kasi mag-dispose talaga ng gamit. Sabi niya sa akin siya pa nga yung nagpapasalamat nung kinukuha ko to. Sabi niya maraming salamat sa tulong mo, at least hindi ko na po problema. Yan kasi dito, pagka magpapatapon ka ng mga like ganito, you wanna get rid of it. Tapos mag-aakila ka syempre nung kukuha, magpipick up. Kahit sabihin mong sa kanila na to or kukuhanin nila dahil ibibigay mo na, babayaran mo pa rin sila eh. May mga company ganun, babayaran mo pa rin. Para lang maklear yung bahay bago sila umalis. Sabi niya sa akin, kunin mo na yan lahat kung ano yung makukuha mo, kung ano yung papakinabangan nyo pa. And yun, maraming salamat kasi hindi na nga daw siya mag-rent ng movers para magtanggal lang yan. Yung movers na papakuha mo yung mga hindi mo na kailangan, tas kayo na bahala mag-dispose. Babayaran niya pa rin yun eh. Kaya yun. So magaganda pa eh. Maayos pa, di ba? Pwede pa to eh. Hindi na tayo bibili ng mga stool natin to para sa basement. Pwede rin to pagka may mga handa what, pwede din tong iakyat ulit dito, ilabas. Iba ito, bakal to eh. Anyways, nililinis ko lang ng konti. Kasi bababa ko na doon. Dito sa bahay, alam niyo naman, si Mrs. ayaw na nagpapasok ng mga madudumi sa bahay. Bawal nga nakasinel or nakasapatos sa loob ng bahay, bawal namin iapak. Kung ano yung ginagamit namin sa labas, hindi na pwede iapak sa loob. So, sunod lang tayo, wala namang masama eh. Mas maganda pa nga yung ganun eh, at least malinis yung bahay, no? Alright, so bababa natin sa basement to. It's cheaper to buy shoes here or in Dubai? Here! Or outlet. Dito lang muna siguro itong mga to. Diyan ko lang muna ilalagay. Mamaya ako naisipin ko paano ko sila i-arrange. May mga ibababa pa rin naman ako eh. Sanitize ko rin ito mga lods. At madumi ito eh. Magbubok. Okay na itong mga to. Iaakit ko na lang ito mamaya doon sa room ni Rashard. And then siguro yung yung laundry. And at the same time magsasala na rin tayo ng mga labahan natin mga lods. Medyo
ilang araw din tayo hindi nakapagsalang ng labada. Alright. Medyo sumikat ulit yung yung araw mga lods. Time check is hindi makita, 4:26. And show sumikat ulit. Yung nilinisan natin, sinandal ko dyan, medyo tuyo na. Yung mga singit-singit na lang yung basa. Mamaya iaakit na natin. Ibababa na natin sa basement para mababa ko na rin yung yung bench. Let's go mga lods. Hindi ko mag-message doon kay Tito Abi. No, not you, Daddy. Hold on. Where you inside the room? So, habang pinapatuyo ko pa yung mat, hindi ko pa mababa eh. Medyo basa pa ng konti. Ito namang laundry room. Ito yung daming kalat. So, ang gagawin ko, magsasalang muna ako siguro. And then habang umiikot yung washing natin, doon tayo magligpit. Let's go mga lods. Start na tayo ligpit-ligpit mga lods. Babacuumin ko rin tong sahig. And then itong mga luggage, ibababa ko doon sa basement. May lalagyan na to eh. Ito pa yung ginamit namin nung nag-New York tayo mga lods. Hindi ko pa nabababa. Masin lang natin medyo nalikabukan. Sanitize na rin ito ng misis. Napunasan nyo na yan. Pag dumadating kami galing biyahe, bago namin ipasok yung mga maleta dito sa bahay, doon pala sa may pinto, sanitize na. Alcohol and then wipes. Tuyo na yung tuyo na yung mat. So, bago ko ituloy itong laundry natin, ibababa ko na muna sa basement yung mat, yung bench, and then yung dumbbells. Para okay na yung okay na yung part na to, and yung basement, tas itong na lang, itong laundry na lang. Let's go, come on Shard. Come on. Backward Shard. Lagay natin ito sa baba. And then, okay na yan. Hindi ko pa alam kung saan ko i-pwesto eh. Pero, let's figure it out kung saan natin ilagay dito mga to. Pero sa basement talaga. Sure, ano kita po mo? The wall.
Can you open the door for me? Yeah. Got it out. Hindi ko na tinanggal-tanggal eh. Binaba ko na ng buo, binuhat ko na ng buo. Pero natatanggal to eh. Pero kaya naman eh. Ito lang sa ko ilalagay mga lods eh. Doon ba? Or doon sa may bandang maliwanag. Siguro dito muna. Sa may bandang maliwanag muna. Yan, ganyan lang. Tapos lalagay ko lang din yung bench. Para at least medyo maliwanag. Mga shirt. Hey, Mami, yo! You ready? What happened? Got it up first. Alright. Nilalagay. Tapos, yung dumbbells. Let's go! Dito ko lang muna nilagay. Bibili pa ako nito eh. Pero parang baliktad. Dapat ito, doon ko lagay sa may mga pintura. Ayaw na matanggal eh. Para natatakpan siya. Ito dadagdagan pa natin ito mga lods. Kasi konti eh. Konti pa lang din naman yung equipment eh. Pero bala ko buo yan or malaki. Siguro mga 1, 2, 3 tatlo pang ganyang set. 2, 4, 6. Tatlo pang ganyan. So dito. So dito. So ano, para medyo malaki siya ng konti. So ano muna lang yan, pansamantagal. Alright, tara. Doon ko muna binaba yung mga ano. At yan, kailangan ko rin itupian dahil yung mga sinampay, yung mga kakapal, hindi ko na dinadryer yung mga kakapal eh. Kasi ano, sayang sa gas. So pagka ganyan mga puffer jacket, sweatpants, hoodies, hinahanger na lang namin. Hindi naman gagamitin pa. So mabilis naman matuyo dyan. So yung mga sinalang ko, yung mga kapal doon, dyan ko lang, ihahanger ko ulit. So I need to clear that. Ito yung ano namin oh. Ito yung niligpit namin nung nakaraan ni father-in-law. Ayun yung mga ano natin eh, mga Christmas decor. Ito ko ilalagay yung mga maleta na yan sa ibabaw. Ito mga to. Pero sana, mamaya na yan. At ako pagod na. Medyo na-clear na natin ulit yan mga lods. Blower ko lang at maalikabok na naman. Check ko na muna itong mga towels dun sa taas.
Sinalang na natin yung dryer. Hindi, meron ulit akong sinalang dito pero mamaya ako pa paikutin pagkatapos ng dryer. Salang lang muna natin para mamaya pipindutin na lang mga lods. Alright, ayos na yan. Natupi ko na yung iba, sampay ko na yung iba, naiakit ko na yung iba. Ito, iakit ko na ito maya. Yun na mga lods. Medyo nakatapos na tayo. Nanonood na muna tayo ng TV. And the phone. Well, hindi pa masyadong tapos totally. Pero may mga nakasalang pa ako doon na labada. And may i-dryer pa. And then meron pa ulit tawag nito. Meron pa ulit ako isasalang. And pero yun na lang, konti na lang yun mga yun. Shard, what are you doing? Konti na lang naman yung mga gagawin. Like yung hose na iwan ko pa sa labas, hindi ko pa naro-roll. And then, yeah, nakabukas pa rin yung garahe. Tinapos ko lang dito muna yung sa loob. Nag-vacuum din ako. Kanina di ako pwede mag-vacuum kasi natutulog si Macy's eh. So, yun. Sakto ka, alis lang din niya. Nakapag-vacuum tayo dito sa main floor. Yung second floor siguro bukas na yun. At least may natapos tayo. Yun nga no, may natapos tayo mga gawain ngayon maski pa paano. Kasi kung hindi tayo, kung hindi ako kikilos ngayon, Sabado, which is day off ko naman. Wala, next week ko na ulit magagawa yung pagliligpit at paglilinis. Kasi bukas busy kami. Dalawa yung laro nito ni Rashard. May game siya ng flag football ng umaga. Magchi-church kami ng umaga and then yung flag football game niya is 12 noon. After that, babiyahe kami ng West Chicago. Kasi meron naman siyang basketball for 12 under. May lalaroan siya doon. So wala, maghapon na naman kami nasa labas bukas. Definitely. And hindi ko maasikaso yung mga ginawa natin ngayon. No? So, maski pa paano may natapos tayong mga gawain. And nagpapasalamat ako kasi sinamahan niyo ako. Shard, put it on the NBA. Don't. They started already. What time is it? 6 o'clock. And then, yun. Maraming salamat sa inyo mga lods. And ito, hindi shoutout pero acknowledge ko lang din yung mga kayo ng mga subscribers natin dito sa channel. No? Maraming salamat sa inyo. Napatuloy kayong maski pa paano kahit very raw yung video natin and nandiyan pa rin kayo no. And yeah, maraming salamat. Hindi naman tayo nagmamadali na maka 1,000 subscribers, Pero darating yan. Stay lang tayo dyan. Yung mga nandito na, stay lang tayo. And sa mga hindi pa nagsusubscribe or napapadaan dito sa channel natin, maybe you can subscribe dito sa channel natin. Malaking bagay yon. And nagpapasalamat ako sa inyo in advance. And speaking of pasasalamat, I just want to acknowledge lang din also yung mga kaibigan natin dyan, na meet lang din dito sa vlogging. Yung talagang, palagi nilang minimension yung channel natin, palagi nila tayong minimension yung name natin sa mga video uploads nila sa mga kanya-kanilang mga YouTube channels. So, I wanna say shout out and thank you to kay Gerson Villarico ng Canada. Maraming salamat bro sa palagi mo pag-mention ng channel ko or ng name ko dyan sa mga uploads mo. God bless bro. And
sa lodi natin kay, of course, Andrea Jedge TV, yung mag-asawa na yan talagang, nakasupport din sa atin yan. Maraming salamat, Lods. And yung mga tropa natin dyan sa tambayan sa Canada. At ako kasi nakikitambay ako dyan sa Canada tambayan wala pa kami dito sa US Pero soon, malay natin, di ba, magkaroon tayo dito na sarili sa US. Sila naman yung i-invite natin. So, shoutout sa inyo sa mga katambayan natin dyan sa Canada, no? Christopher, kay Lods Ruel, ng Ruel Kumayas TV, and kay Christopher ng Canada, kay Mark Surya. Bro, maraming salamat sa inyo lahat. Pati yung mga bago na rin natin na meet dyan, no? Sila Randy Boy, what's up boys and girls? Kaila Narvino TV. Maraming salamat sa suporta nyo, no? And kay David, kay Brother David, ano nga apelyido ni Brother David? Kalimutan ko yung pangalan ng channel niya And kanino pa ba? Sa mga Canada, dami kasi, hindi ko naman yung Canada, nga yun yung kay Marie? Canada Adventure, ano nga? May nakalimutan ko pa. Basta yung mga yun, maraming salamat sa inyo, no? Alam niyo naman kung sino kayo dyan sa susunod. Pag nakabisado ko na yung mga YouTube channels nyo, hindi na tayo magbabakel. Nakakalimutan ko pagka i-announce ko na So, well, anyways, yun, continue tayo. And of course, sa bago natin mga kaibigan dito naman sa US na mga, nag-YouTube din. Kay Sir Jet Lods, maraming salamat sa iyo sa Jetan TV. Maraming salamat sa iyo, bro. And yun, kadarating lang ng anak niya Sinundo niya galing Pinas. So, enjoy kayo, bro. Enjoy US. Alright, enjoy the moment with your son Pixar. And shout out also kay Madam Teens. Alright. And of course, di natin makakalimutan is yung kay si Sir Buds ng Kalentong Tukali Vlog. Congratulations, bro, in hitting up 1,000 subscribers and more. Patuloy pa rin na tumataas yung subscribers niya. Bro, congratulations, and thank you rin sa pag-suporta sa channel ko and sa sa pag-plug din ng channel ko sa mga uploads mo. And yun, siguro dun sa mga hindi natin nabanggit, comment down below lang kung sino gusto magpa-shoutout, and yun, shoutout natin. And sa ngayon siguro magre-relax lang muna ako. Nunod tayo ng NBA look. Pinaano ko na kay Richard yung NBA natin habang nagre-relax tayo. Mag-aano muna tayo. Manonood muna tayo ng basketball, no. Nanonood ako ng mga YouTube. Aray ko, paggabi. Aray ko. Ngayon maaga pa, maya-maya na ako mag-YouTube. So, yeah. Yun lang, narinig ko na yung washing machine. No, actually dryer yun So, yun lang muna. So you don't have to take it out? Titignan ko muna yun, and then siguro dito na muna natin tatapusin. I mean, ano ba yung naging yun nga pala, ano ba yung naging naging tema natin ngayon for today's video? Parang wala, gusto ko lang i-share yung typical na gawain natin dito, like us, sa mga Filipino dito sa Amerika, even there in Canada, yung mga Filipino family na yun nga, tayo lang din yung magtutulungan. Hindi kailangan, or like I said kanina, hindi practical na kumuha tayo ng mga kasambahay, So tayo lang din yung magtutulungan, kung sino yung libre, kung sino yung mas may oras para gumawa.
Yun lang, yun yung yun yung magsasakripisyo talaga. Eh, alam naman natin dito, mas, ano tayo, more on work, trabaho tayo. Syempre, marami tayong mga bills, di ba? Hindi naman, pag huminto tayo, yung mga bills natin, hindi naman hihinto eh. Pag huminto tayo ng trabaho, at the end of the month, meron pa rin dati sa atin mga bills. So, tayo rin yung mahihirapan to cope up. So, while malakas pa tayo, trabaho lang tayo. Eh, pag meron tayong mga, extra time, gawin natin yung mga dapat natin gawin. Especially sa bahay. Siyempre, hindi naman natin pwedeng pabayaan yung bahay. Madumi, makalat, or what. Tayo pa rin yung gagawa nun, walang iba. Alright? So, yun lang yung gusto kong ipaabot dun sa mga nandiyan sa Pilipinas pa, or kung nasan man kayo na, eventually dito rin kayo magmamigrate kayo, or not even here, even in, not only here, even in Canada. So, yun. Tayo, dapat adjust tayo agad, hindi yung pwedeng, andyan yung lungkot andyan yung homesick, nandyan yung malungkot. Pero kung kasama nyo naman family nyo, pupunta kayo dito or magmamigrate kayo ng buong family, yun yung dapat natin ma-adapt agad na tayo lang, tayo yung magtutulungan, walang iba sa family. Alright? So, yun lang siguro for now. Once again, maraming salamat sa inyong lahat. Dun sa mga hindi natin nabanggit or na-shoutout, I owe you one, mga lods. Alright? So, just comment down below and stay safe. Alright? Dito medyo lumalamig ulit. I don't know with the weather. Like I said before on my previous uploads na unpredictable yung weather talaga dito. Ngayon, drop na naman yung temperature. Sobrang lamig, mga lods. And I heard pa nga sa Canada, may ibang part doon na nag-snow pa last couple of days ago. Nag-snow na naman daw. And yeah, dito ilang araw na lang or weeks, start na ng summer. Pero ganun pa rin, spring ngayon pero talagang lumalamig pa rin. And yung ulan, siguro common yun pag spring talagang maulan. But yung sudden drop ng temperature, I don't think so. Eh, ganun talaga. Hindi tayo kailangan magreklamo. Just to enjoy. Like I said, just to enjoy. Enjoy life. Alright? So, again, stay out of trouble. Maraming salamat sa inyong lahat. Peace. And God bless you all, mga lods.